nyo ba, habang papalapit ng papalapit, etong SONA ng ating presidente mga kababayan, gumawa po ng eksena etong kampo ni Sara Duterte na kung saan hindi naman daw po pupunta etong si Sara Duterte dito daw po sa magaganap na ika-4 na SONA ni PBBM. Ang sagot natin dyan, kawalan ba si Sara Duterte kung hindi siya pumunta sa SONA ni Presidente Marcos? Siyempre mga kababayan, hindi siya kawalan. Kahit hindi siya pumunta, wala tayong pake. Kasi nga mga kababayan, siguro naman kahit kayo maiintindihan nyo, pag pumunta si Sara dun sa SONA ni PBBM, syempre i-discuss ni PBBM yung mga nagawa niya at ng kanyang gobyerno na ngayon ay napapakinabangan na ng mamamayang Pilipino. Si Sara Duterte wala naman siyang nagawa at hindi naman din siya nakatulong sa mga proyektong ginawa ng gobyerno ni PBBM. So ngayon, since siya yung pangalawang Pangulo ng Republika ng Pilipinas, makakaramdam lang siya mga kababayan ng matinding kahihiyan doon kasi nga pangalawang Pangulo siya ng Republika ng Pilipinas, mukhang wala pa siyang nagagawa. At hindi nga alam ng mamamayang Pilipino kung may nagawa na ba siya. Ano po ngayon, i-play po natin, ito nakita nating balita. Sabi dito, VP Sara Duterte hindi dadalo sa ika-4 na SONA ni PBBM. We have received a letter from the office that she is not attending. Walang dahilang binanggit ang tanggapan ni Vice President Sara Duterte nang ipaalam sa Kamara na hindi ito dadalo sa ika-4 na State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa July 28. Sa kabila nito, mananatiling may nakalaang upuan sa gallery ng plenaryo ng House of Representatives para sa Vice Presidente sa SONA Day, ayon kay House Secretary General Reginald Velasco. Kaya nga, Inay Mamita Star Talk, nakakahiya lang talaga siya doon. Siyempre manliliit siya Babanggitin ng presidente yung mga nagawa niya at ng kanyang gobyerno. Tapos si Sara Duterte, pangalawang Pangulo ng Republika ng Pilipinas, mapapakinggan niya yung mga magaganda na gawa ni PBBM na ngayon ay nagagamit ng taong bayan, napapakinabangan ng mamamayan. Siya, wala pa siyang nagagawa. Natural, makakaramdam siya ng matinding pagkainggit at matinding kahihiyan mga kababayan kapag umatid pa siya or dumalo pa siya sa SONA ni PBBM. Kaya siguro mga kababayan, mas minabuti na lamang po niya na wag na lang pumunta. Natanggap nila ang liham mula sa Office of the Vice President matapos ipadala ang formal na imbitasyon sa lahat ng institutional guests. Kabilang na ang heads of agencies, constitutional commissions, justices ng Supreme Court at iba pa. Walang reason and in fact we don't really ask for any reason, no? But be that as it may, we are prepared for her attendance, no? So we will reserve a seat for her at the VIP gallery and a holding room for her and her immediate staff and family. Kung sakali, sabi dito ni ni Sweet Love Grace, kilabutan ka sa mga pinagsasasabi mo. Ba't ako kikilabutan? Totoo naman yung sinasabi ko, wala pa tayo nakikita na nagawa ni Sara Duterte. Ikaw, magbanggit ka ng mga salitang ng mga nagawa ni Vice President Sara Duterte na ngayon ay napapakinabangan ng mamamayang Pilipino. Maliwanag nga sinabi ni Presidente Marcos na pabayaan ng matindi ang Department of Education. Ibig sabihin, napabayaan din ng matindi ni Sara Duterte ito kasi kung hindi napabayaan ni Sara ang DepEd sa panahon po niya, di sana okay ang Department of Education ngayon. Ang problema, mas lalo lang lumubog at nabaon mga kababayan, humina ang dekalidad ng edukasyon dito sa ating bansa dahil nga sa pagiging pabaya ni Sara Duterte noong mga panahon na hawak niya ang DepEd. So kung meron kayong alam na nagawa ni Sara, pwede niyong i-comment dyan. ito na ang ikalawang pagkakataon na no-show si Vice President Sara sa State of the Nation Address ni PBBM. Kabilang naman sa padadalhan ng SONA invitation si dating Pangulong Rodrigo Duterte na kasalukuyang nakadetine sa International Criminal Court o ICC dahil sa kasong crimes against humanity kaugnay ng anti-drug war nito. Ipadadala ito sa tanggapan ng dating presidente sa Davao City matapos maihalal na alkalde ng lungsod. He is not here, no? And I'm sure he will not be able to attend. We're talking about physical presence kasi. Well, we will send the customary invitation, no?
which we will send to former presidents, former vice presidents, former Senate presidents, and former speakers. Pasado alas 10 ng umaga ng June 19 nang dumating sa House of Representatives ang ilang kawani ng Presidential Security Command o PSC. Nagsagawa ang mga ito ng security check at walkthrough kasama ang Legislative Security Bureau ng Kamara at ilang tauhan din ng Philippine National Police o PNP. Kabilang pa rin ito sa paghahanda para sa Fourth Zona ni PBBM. Pinasadahan ng mga ito ang ilang bahagi sa main building ng Kamara gaya ng plenary hall. Alam nyo ba mga kababayan, ito, magkakaroon na naman ng SONA si Presidente Marcos. Di ba kung matatandaan nyo, nung nakaraang taon, nung magsusona etong si PBBM, nung ipinalabas nila yung Polboronic video, sabi nila last day na or last na SONA na yon ni PBBM. Pero eto na naman tayo, magkakaroon ng ika-4 na SONA na naman ang presidente mga kababayan sa darating na July. So isang patunayan na talagang fake news ang mga DD-shit mga kababayan at hindi sila nagtagumpay sa mga maiitim nilang balak laban po sa presidente. North at South Lounge kung saan din inaasahang bibisitahin ni PBBM sa araw ng kanyang SONA. Samantala, hihintayin ng Kamara ang pinal na desisyon ng Commission on Elections o COMELEC-ANBANC sa disqualification cases bago tanggapin ang mga congressional candidate o nominee na nanalo sa nakalipas na midterm elections. Ito ay matapos na ideklara ng COMELEC 2nd Division na walang bisa ang kandidatura ni Luis Joey Chua Uy sa Manila 6th District. Gayun din, kinansela rin ng COMELEC 2nd Division ang rehistro ng Duterte Youth Party List. May dalawa pang kongresistang nanalo sa eleksyon, subalit hindi pa na ipoproklama dahil sa mga kasong kinakaharap sa COMELEC. So we're waiting for the resolution of COMELEC. No? Kailangan kasi en bank yun. Sa kasalukuyang tala ng Kamara, nasa 317 ang papasok ng mga kongresista sa 20th Congress. Mahigit 95 dito ang first-termers. Magsasagawa naman ang Kamara ng seminar workshop para sa mga bagong halal na mambabatas sa June 23 to 25 at July 7 to 9. Rosalie Coz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. O yan, kahit hindi naman magpunta mga kababayan si Sara Duterte, hindi naman po siya kawalan. Kasi hindi naman po matitigil or hindi naman po yung sasabihin nila na hindi matutuloy yung SONA pag hindi nagpunta itong si Sara. Asa pa yung mga DD-shit mga kababayan. Kahit hindi magpunta itong si Sara, tuloy ang SONA ng presidente at babanggitin ng presidente yung mga nagawa niya mga kababayan sa mga nakalipas na panahon na ngayon ay napapakinabangan ng mga kababayang Pilipino po natin. Kung yung iba ay nagagalit sa akin dahil sinasabi ko na walang nagawa itong si Sara Duterte, pwede po kayo magkomento dyan ng mga nagawa ni Sara Duterte para alam natin na may nagawa siya. Kasi hanggat wala tayong nakikita mga kababayan na nagawa po niya, lagi po nating sasabihin dito na wala talaga siyang nagawa. Wala talaga siyang nagawa. Kaya yung mga DD-shit dyan na nagagalit, kapag binabanggit ko na walang nagawa etong si Sara, pwede nyong i-comment sa ating comment section kung siya ba ay may nagawa na. Sa nakalipas na ilang taon, biruin nyo matatapos ng term niya bilang pangalawang Pangulo ng Republika ng Pilipinas, wala pa nga tayong balita or idea ng mga nagawa po niya kasi wala naman nga po talaga. Mga kababayan, so ngayon, comment below na lamang po kung ano po masasabi nyo hingil po dyan sa hindi pagdalo ni Sara Duterte sa darating na SONA ni PBBM mga kababayan. Pero para sa akin, kahit hindi siya magpunta, hindi po siya kawalan.